Magandang araw or magandang gabi, conforme po kung saan kayo nandoon. Kamusta na po ang ating mga kabayan, mga Pilipino sa ibayong dagat, siyempre, at dito ho sa ating bayan. Ang ating pong pag-uusapan, anong aasahan natin sa first 100 days ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Okay, talakayin natin yan dahil more or less nabanggit na naman kung ano mga dapat gawin. Pero dapat nating maipaliwanag at sundan. Pero bago ang lahat, muli, huwag kayong makukulitan sa akin. Madalas po at halos lagi ko sinasabi na ako po inyong suportahan dito sa channel na ito, Mike Abi Opinions. Click ang notification bell. Okay? Like and share and follow na rin po dito ho sa ating social media, sa ating Mike Abi Opinions nga po. Okay? Salamat po sa inyo ng marami at mabuhay po ang lahat ng mga Pilipino dito at sa abroad, kahit hindi Pilipino na nagsusubaybay ng ating mga pinag-uusapan. Ito nga po ang ating pag-usapan kasi kakaiba si Marcos talaga eh. Alam bakit? Usually ang mga nagiging Pangulo, lagi sinasabi, bigyan niyo ko ng pagkakataon at gagawin ko sa unang 100 taon ang mga pagbabago at ito yung pagkakataon na maipakita ko kung ano ang aking kayang gawin. Yan yung more or less mga sinasabi ng mga nakaraang administrasyon. Ayaw ko nang magitin ang pangalan. Pero si President Marcos, hindi po. Sabi niya, hindi 100 days. Kung hindi sa buong term niya, buong taon, gusto niyang gawin kung ano. So, hindi 100 days honeymoon ang hinihiling na si pagbigyan. Kung hindi pagbigyan at tulungan siya at ipagdasal sa buong term niya na 6 na taon. So, kakaiba. Di ba? Ako naman, kaya ako binanggit na ano ang gagawin sa 100 days kasi napakahalaga nun. Yung pong 100 araw, higit na 3 months yan, dapat yan ma-establish na ang lahat ng posisyon na i-appoint ni President Marcos. Mga 50 na mga cabinet members, mga director, chairman, commissioner ng iba't ibang mga korporasyon under ng pamahalaan at iba pa. So kung mailalagay sa loob ng 100 araw, ay magpapatuloy kaagad at mabilis ang galawan. Pero siyempre, tingnan natin. Sabi niya hindi 1 year, dapat buong taon na siya ay nandyan sa ating pamahalaan. Okay, eto na yung atin pong mga asahan kung ito'y mababago. Yung bang style ng mga malayang pamamahayag, okay, babaguhin ba ito ng ating bagong administrasyon? Kasi kung yung mga gunita, si Attorney Tracy Cruz Angeles, meron sinasabi, bagong presekretary, na dapat daw itama pero daw dapat i-correct sa malayang pamamahayag o yung pamamahayag ng ating mga kababayan dito sa ating bansa, lalo na po yung mass media. So, di ko alam kung ito ay sariling diskarte ng press secretary o kung meron mang planong ganyan ang Marcos administration. Okay? Tingnan natin kung paano mababago. Yung pang-aabuso ng mga oligarko or mayaman, business group, ito kaya ay mababago? Babaguhin ba ito ng kasalukuyang pamahalaan? Kasi alam naman natin sa ilang dekada na, laging sinasabing ang mga kapitalistang malalaki sa Pilipinas ang nagkukontrol ng lahat. Laging malayo ang sitwasyon ng mahirap at mayaman. Yun ho eh. Pero hindi dapat kasi ang ating batas pantay-pantay. Sa ibang mga bansa, may mayaman, may mahirap, pero ang pananagutan sa batas ay pare-parehas. Kahit mayaman doon, nakukulong. Kahit mayaman doon, pag abusado, kinakastigo ng gobyerno. Yan ba'y mangyayari sa ating pamahalaan? Dapat. Kaya atin hong kasama yan sa mga inaasahang pagbabago at tuloy-tuloy na development nga po ng ating bansa at sistemang politika. Kung yung mga gunita ay sinimulan yan ng kasalukuyang gobyerno under Duterte administration na talagang kinontrol niya, hindi man lahat pero marami mga mayayaman tao ang talagang nagulat sa kanyang style ng management or pamamalakad. So tingnan natin kung ito'y magagawa at gagawin ni ating incoming government under Marcos administration. Okay? Dapat bang maging makamahirap si Marcos o maging neutral lang? Kasi ganun po yan eh. Magiging pro-masa ba ito or pro-rich people? Parang ganun. Ganun po yan eh. May mayaman, may mahirap. Lagi pong ganyan ang sitwasyon.
So asahan natin na sana'y maging neutral dito para ho walang away at magiging maganda ang suporta. Huwag nating kalimutan na kung mayroong suporta ang business community, kay Marcos may suporta rin ang mga simpleng mamamayan, abay maganda yon. Pag nagkahiwalay yan, maiipit ang gobyerno. Ganun yun eh. Pag naghiwalay ang mayaman at mahirap, maiipit ang pamahalaan. Pero kung magiging neutral dyan ang ating gobyerno, maiwasan yung paghiwalay at hindi pagkakaunawaan. Kaya marami tayong aabangan. Okay? Ito'y tinatalakay ko, hindi ho para pangunahan si Mr. President Marcos. Tinatalakay ko lang ito yung mga pwedeng gawin. Okay? Mahalaga po na yung mga inaasahan ng taong bayan na milyon-milyon, hindi lang yung 31.5 milyon botante o bumoto na pabor kay Marcos, kung hindi yung maraming Pilipino kahit na yung nasa oposisyon. Kasi nga, inuulit ko, ang sinabi ni Mr. President Marcos, wala nang kulay politika, kahit na anong kulay, basta magsama-sama para sa bayan, yun ang kailangan. So lahat yan may mga kanya-kanya mga plano at kanya-kanya pong mga inaasahan sa pamahalaan. Kaya tama lang itong more or less isang buwan pa bago ang opisyal na kailang pag-upo sa kapangyarihan, napaplano na ang lahat ng mga bagay. At ako naman bilang broadcast journalist sa radyo, telebisyon at vlogger dito nga sa channel na ito, lagi tayong nakatutok. Wala naman tayong magagawa kung hindi atin lang igabay o ating igabay ang taong bayan patungo sa pamahalaan. Ang gusto ng pamahalaan iparating natin sa taong bayan. At yan ho magiging tulay, lalo na ang channel na ito, magiging bihikulo tayo ng magandang ugnayan at relasyon between mamamayang Pilipino at ang ating national at kinakailangan din ang local government. Okay? Pero ngayon pong nai-establish na, sabi po ni President Marcos, sa susunod na ilang araw o linggo, pipilitin niyang makumpleto ang cabinet position para nga doon sa pag-take over nila, pag-upo nila ng June 30. Ngayon, kung di ako kakamali, meron ng 12 na mga sensitibo, yung economic manager, ilang beses ko na nabanggit, na-establish na. So yung iba susunod. Ongoing po yung evaluation, interview, at consultation sa lahat ng sektor. Okay? So, ang ganda ng galawan. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na po ang trabaho. Hindi pa sila nakakaupo, nagtatrabaho na sila para pag sa araw ng simula, nakakahuna, naka-ready na sila. Dahil hindi kasi pwedeng magkaroon ng gap yan eh. Kaya nga, yung smooth transition, isa yan sa magiging bihikulo ng tagumpay na gobyerno. Dahil walang away, walang inggitan, walang kung intrigahan sa politika. Magkaalyado ang outgoing government at incoming government. Kaya suabe yung turnover, yung smooth transition nga na tinatawag natin. So, kaya ang sarap at bantayan at sarap ding ibalita ng nangyayaring ito. Maliban lang, okay, masyadong papapaniwala doon sa ibang oposisyon. Negative lahat ng mga comment yan. Negative ang kanilang expectation. Huwag tayo maniwala. Mas maniwala tayo doon sa kailang sinabi ng administrasyon ni President Marcos at kanilang gagawin para sa bayan. Di ba? Okay, so yan lang po kayo. At yung inyong mga comment, reaksyon dito sa channel na ito, welcome po sa akin. At nagkakatulungan tayo sa mga idea. Pati yung mga idea nyo, napapakinabangan ko at nagagamit ko rin po yan sa tamang panahon at pagkakataon. Maraming pong salamat. God bless.